Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Brian A. Mendoza at ito po ang aking daily devotion ngayong araw, September 22, 2025. Ngayong araw po ay ating tutuloy ang ating series which is a seminary edition. Specifically, topic po natin for this day is about spiritual body. Ano ang kahulugan ng spiritual body? Para po sa araw na to, ang talata po natin ay manggagaling sa 1 Corinthians chapter 15, verses 42 to 44. Sabi po rito, basahin ko po. So will it be with the resurrection of the dead. The body that is sown is perishable. It is raised imperishable. It is sown in dishonor. It is raised in glory. It is sown in weakness. It is raised in power. It is sown our natural body. It is raised spiritual body. There is a natural body. There is also a spiritual body. Now, pang ating mas mulawaan kung anong ibig sabihin ng talatang ito, at upang mas maintindihan natin ang ating devotion, ngayon po tayo pwededako sa ating teaching for today. So tayo po, we are called to be earthly, hindi po worldly. So ano ibig sabihin nito? So meaning po that Diyos pinlace po tayo para mamuhay, para magtrabaho and to care for His creation. But we are not to live by broken values of the world, meaning yung greed, yung pride, yung selfishness. And also we will be raised bodily, not just spiritually. Our hope is not floating around as spirits forever, but being fully alive again in glorified bodies when Christ makes all things new. And also po, we are called para to worship the Creator, hindi yung creation. So, nature, yung technology, and kahit yung mga na-achieve natin sa buhay, yes, magandang bagay yung mga to, pero hindi ito yung pinakamagandang bagay. Dahil ang tanging Diyos lamang ang deserve ng ultimate devotion and praise. So ngayon po tayo pwededako sa ating application. So ano nga ba yung mga dapat natin gawin or i-apply sa ating mga buhay? So unang-una po, be an earthly Christian. So ano ibig sabihin nito? Being an earthly Christian means that someone na nag-enjoy sa buhay dito sa mundo while namumuhay ng nakakapag-glorify sa Diyos. Wherein a person who makes a difference in places with people, and also be an engaging citizen. So, huwag kang magtago. Dapat you always try na ma-involve sa mga taong nakapaligid sa'yo. So, maaari natin itong gawin sa maraming paraan. Kaya ng pagsimpleng tulong natin sa ibang tao, kahit yung pagboto natin ng tama, and show Christ in practical ways. Dapat nakikita sa atin kung paano lumuhay si Kristo. And also, be an exalter of Christ. Dapat sa pamumuhay mo, sa pananalita mo, sa lifestyle mo, or even sa decisions mo sa buhay, dapat it points back to Him. So that makikita ng mga tao, ng ibang mga tao, ang Diyos, hindi lamang yung mga bagay na nilikha niya. Marami po tayong natutunan sa araw na ito.